Ang good news ko sa inyo, wala po tayong slides. Siyempre, kagaya ng dati. Actually, inumpisahan ko gumawa ng slide. Naisip ko, baka puro screenshot na naman kayo. Kaya wala po tayong slide ngayon. Napakaganda ng pagkaka-introduce sa akin ni Coach Barrett. Maraming salamat. Palakpakan natin. Thank you so much. I really appreciate it. Yan. Palakpakan natin ulit. Guys, sa mga hindi pa po nakakalala sa akin at first time po akong makita, wag po kayong magalala kasi first time ko rin po kayong makita kaya quits na tayo. My name is Albert. Nakita niyo po dito sa baba. Yan. Albert. Ito. Albert Unciano. Ako po ngayon ay nasa Isabela. Kaway-kaway sa mga nasa Isabela dyan. Taga-Bugay, Cagayan po ako. Hi sa mga taga-Bugay, Cagayan kung meron dito or taga-Cagayan na lang. Ayan. And Pilipino po ako. Hi sa inyo mga Pilipino. Meron mo dito hindi Pilipino? Okay. Yung pag-uusapan po natin ngayon is sino yung host natin? Ako pala. Okay, sorry. Thank you so much sa paglilipat sa pagiging host. Yan, kontrolado ko na ang makikita niyo sa inyong mga screen. Alam ko yung nakikita niyo dyan ay yung medyo lumalaki, lumalawak, na hindi lupain. Noo. Lapit na, no? Yan, guys. So, i-mute ko muna lahat. Mute participants upon entry. Tama yan. Yan. Hindi ko, i-allow ko kayong mag-mute, hindi ko kayo i-disallow. Para pagka may pasaway, alam na gagawin ha. Alam na gagawin, okay? So kung wala naman po kayong sasabihin, mag-mute lang po kayo. Pero sa tuwing may itatanong po ako at gusto niyong sumagot, pwede rin po kayong sumagot. Okay? Yan. And guys, meron tayong 7 topics for tonight. At ito ay nanggaling po sa mga masugid nating taga-subaybay. Parang lang. Parang registrations lang Ayan, nagtanong po kasi ako sa ating mga kasapi ng ating kilusan sa pagyaman, kung ano yung mga gusto nilang matutunan, ano yung mga topic na gusto nilang matutunan, ano yung mga questions na gusto nilang malaman ang kasagutan na galing sa akin. Okay? So, without further ado, umpisahan na natin. And congratulations po sa mga bagong bagong member. Pwede po bang mag-type ka dito sa chat group sa chat box natin. Kung bago ka, paki-type mo lang me para makita nga natin kung sino yung mga bago dito. Uy, dami. Yung mga mga less than 1 week lang o kaya yung mga first time ako makita or basta yung less than 1 week at first time mo lang ako makita. Hindi, kahit pala more than 1 week basta first time mo ako makita yan. Me. Ang dami nag-me Alright. First timer si Leia Honrado. Nahihiya daw. Huwag ka mahiya. Yan, si Shelby. Si Leia nag-type pala Si Fanny, Rogelio, Precious, Adrian, Richard, Emily, dami. So welcome po sa inyo. Palakpakan natin yung mga bago. Okay, I hope mag-enjoy kayo dito sa topic natin. And ang first question po natin galing sa Madlang People ay PC Coach Bago lang po from Boracay. Ayan, palakpakan natin yung mga bago. Okay? Anyway, ang first topic natin dito is paano yumaman. Okay. Mag-type na sa chat box. Sino ang gustong yumaman? Tingnan natin kung gaano kadami. Yung mga ayaw yumaman, ipag-kick na natin, Kuya Barrett, ha? Yan. Tignan natin kung sino yung ayaw mag-me. I-kick out na natin kasi sayang lang yung oras nila na nandito. O nga naman, kasi ang topic natin yung paano yumaman. Tapos ikaw ayaw mong yumaman, tapos andito ka. What for? Tama ba? Lahat ba dito member na? I hope so. Ang daming gustong yumaman. Si Marichu, si Maricha, si Mariche, si Marichi. Ayan, si Christian, si Wela, si Rex, si Kiko,
si Chris, si Mary Grace, si Chris ulit. Grabe Chris, ang dami mong sinasabi. Isa lang beses lang. Huwag mong angkinin lahat. Ayan. So, kung gusto mong yumaman, sasagutin ko yan, paano yumaman. Okay? Short lang yung sagot ko dito. Mag-stay ka hanggang sa dulo nitong training na to para malaman mo. O yan. Yan po yung first question natin at nasagot na po. Maraming salamat. Second question na tayo. So 7 questions ito. Siguro mga 7 minutes lang tayo. And 2 hours. Yung mga dating na-attend na sa akin, alam nyo na kung gaano ka-exit tong training na to. Tama ba? Okay, now it's April 20. So alam nyo na April 21 na ito matatapos. Depende po sa inyo. Yan. Number 2, yayaman ba ako sa pagiging operator ng TokTok? Wow. Uy, sabi nung iba. Ala, anong question yun? Eh di ba nga kaya nga ako sumali dito sa TokTok para magpayaman? Tapos tatanungin kung yayaman ba ako sa pagiging operator ng TokTok? What the Q? What the question? May mga sumagot oh. Yes daw. Dalawa pala sila. Dalawa sila lahat na sumagot. Palakpakan natin sila. Dalawa sila lahat. Yayaman ba? Sa pagiging operator ng TokTok, isang account mo, meron kang potential na, hindi, pwede kang mag-hire ng mga 100 riders. I-compute mo yung kikitain mo sa 100 na riders at i-compute mo kung ilang taong ka payayamanin. O yung sa example natin, dun sa presentation, magkano yun? 60,000 ano? 60,000. 60,000. Eh 1 million ang target natin. First million mo kailan mo kikitain ang first million mo? Kung TokTok operator ka na may mga riders. 1 million divided by 60,000. 16 months. 16 months. Alright? 16 months divided by, ayun, mahigit 1 taon. Makukuha mo yung first million mo kung masusustain mo itong 60,000 per month. What if hindi? Ilan ang kakailanganin mong riders dito? Madami. Ilan na asikasuhin mo araw-araw? Yung mga riders mo na yan. Yayaman ka ba? Yayaman ka ba sa pagiging operator ng TokTok? Ngayon, kayo ang sasagot sa chat box. Okay. Yayaman ka ba sa pagiging operator ng TokTok? May nababasa ako dito. Hindi. May isang nag-yes. Ayaw ko nang banggitin kung sino. So karamihan ng sagot, hindi. Bakit? Kikita ka lang. Kikita ka lang kung ikaw magfo-focus sa pagiging operator ng TokTok. Pagiging operator, I mean, mag-hire ka ng riders mo, lorodan mo yung mga riders mo, bibiyahe sila, kikita ka ng 7% sa kanilang delivery service, delivery fee. Hindi ka yayaman. Kikita ka lang. Palakpakan natin yung mga nagsabi ng gano'n. Kikita ka lang. Hindi ka yayaman. Nag-TokTok operator ka, 17,888. Naggumastos ka ng top up mo, 5,000 na lang. Sabihin na natin 5,000 na lang. Yan ay 22,788. Tama ba? Ilang buwan ka na dito? Kailan mo makukuha yung ROI mo? 'Di ba? Hindi ka naman siguro abutin ng 1 taon para magka-ROI dito. Eh kung ibang business ang ipatayo mo, magsari-sari store ka. Anong unang gagawin mo? Kailangan mo ng room. Ng paglalagyan ng mga tindahan. Ay, ng mga paninda mo. Siyempre, alam na may isabit-sabit mo dun sa bakuran nyo. Di ba? Kailangan mo ng room. Paparenovate mo ba? Yes. Papinturahan mo? Yes. Yung iba, patatalsan pa. Palalagyan ng malakang bintana. Paglalagyan ng rehas ng bintana. Marami kang gagastusin. Baka nga sa pagpaparenovate lang, guys, yung 23,000 mo kulang pa eh. Tama ba? Ngayon, bibili ka ng mga paninda mo.
punta ka sa grocery store, kasya ba yung 50,000? Ngayon, ang tindahan, kung 50,000 ang pinuhunan mo, siguro mga ilang boteng suka, ilang boteng bagoong, di ba? Mga bitsin, sardinas. Ilang taon mo bago ma-ROI yun? Tapos, marami pang mga masisira. Ang masaklap nun, guys, paggising mo, magbubukas ka hanggang sa gabi. Hindi ka makalabas, hindi ka makapasyal. Bakit? Hindi mo nang pwedeng iwan yung tindahan mo. Tama ba? Kung ikukumpara mo sa sari-sari store kaysa pagiging operator, sa pagiging operator na ako. Pwede kong gawin kahit nasa abroad ako. Yung tindahan, pwede mong gawin kahit nasa abroad ka. Ano yung magte-text sa'yo yung bibili? Mag-chat sa'yo yung bibili? Pabili po ng suka. O sige, picturean ko, send ko sa'yo. Hindi pwede. Di ba? So ano pang klaseng business? Kasi yung sari-sari store na pinaka-common yan, alam ng lahat yan kung paano patakbuhin. Sana. Kung ibang business, guys, 100,000. Maliit yan. Kaya kung negosyo lang din ang pag-uusapan para kumita ka, Tok-Tok is the best para sa akin. Pero pa bang iba? Magbebenta ka sa palengke, gigising ka na maaga nun. Ang daming stress, daming puyat, tapos inutang pa, nagkaaway pa kayo, nagkapitan-kapitan ka pa kasi ayaw magbayad. Diba? Ang daming stress. Yung Tok-Tok operator, tinakbuhan ng load, how much? 200? May technique ba dyan? Oo. Ano yun? Huwag ka magpautang ng load. Sa tindahan, subukan mong huwag magpautang. Din na mo, awayan ka ng buong barangay. Tama, di ba? Guys, itong Tok-Tok is good thing, good business para kumita ka. But, it's not suggested. Napubulal ako. Kung gusto mong magpayaman. Okay. Kung nag-join kayo para kumita sa Tok-Tok bilang operator, yes, that's a great decision. Kasi kita ka dito, minimal time. Minimal time. Gigising ka anong oras gusto mo. 'Di ba? Sabi mo na yung mga mga rider mo, kung nakikita mo naman kung magkano pa yung naiiwang load nila eh. Uy, Barait, paubos na yung load mo, Bayad ka na para loadan kita. Mamaya matutulog ako, hindi kita maloadan. O, di ba? Mas okay na to kaysa naman tindahan. Kakain ka, susubok ka na, tao po, pabili po ng betsin. O di, bitaw mo na yung kutsara mo. Benta ka muna. Tama ba? Saka hindi ka pwedeng magpatayo ng tindahan mo sa halagang 23,000? 24,000? Cannot. Di ba? So, great decision guys, yung nagdesisyon kayo na pumasok dito sa Tok-Tok bilang operator para kumita. Pero ang pag-uusapan natin ngayon, pagyaman, hindi pagkita. Yung iba, nag-join dito, Tok-Tok operator, iniisip, kailan ba ako makakabawi? Tapos pag nakabawi ka, natatamad-tamad ka na. Bakit? Kasi ang goal mo lang, makabawi. Diba? Ngayon, ilan na ba ang ginawa mong negosyo na ang goal mo lang ay makabawi? Tingnan mo, baka tumigil ka din. Pag nandito ka ngayon, marami ka ba nakikitang kumikita ng malaki? If yes, tanungin mo anong pagkakaiba ninyo. Ikaw nag-join ka, nag-register ka, siya nag-join, nag-register. Ako na lang. Ako nag-register, nag-join din. Anong pagkakaiba natin? Wala. Ang pagkakaiba lang natin kung ano yung ginagawa natin araw-araw. Kung ano yung takbo ng isip natin. Yun lang yung tanging pagkakaiba natin. Kumakain ka ng kanin, aba ako din. Diba? So guys, kung ngayon gusto mong yumaman, samantalahin mo yung pagiging franchisee mo, online franchisee mo ng Tok-Tok. Kung operator ka naman ngayon, okay lang, tuloy mo lang yan. Pero kung gusto mong dagdagan or kung gusto mong yumaman, na hindi mo na kailangan maglabas pa ng panibagong capital ulit, ito yung pagkakataon mo. Okay? Kasi pwede kang magpayaman dito sa 1788 na nilabas mo. Paano? Sabi mo nga, hindi nga pwedeng magpayaman bilang
pagiging operator. Pwede ko bang makita dyan sa chat group kung sino yung mga nakakaalam kung ano yung gagawin para yumaman ka dito? Sige nga, type nga kayo dyan, chat group. Si Michelle, si Nimshai, si Richard, si Rogelio, si Oji, si Rebecca, si Pine, si Rochelle, si Dennis, yan, si G, Lilibet, JM, Anne-Marie, Winnie, Natalie. Okay. Very good. Yan, ang daming basta Kuya Barait gumagana ba yung system natin? Yung mga hindi nagko-comment, nagre-response is auto-kick sila pagka 2 questions tas hindi sumagot. No, auto-kick. Sakto? Okay. Yan, GM. Oo. So yung mga nananahimik dyan, pangalawang question ko to, pag dalawang tanong na hindi pa kayo nag-response dyan sa chat box guys, auto-kick kayo. Ha? Sinabi ko na, at least sinabi ko na. Di ba? Kasi kung yung pag-type lang dyan, hindi mo magawa, pagyaman pa kaya. Tama ba? Alright, kaya ginawa namin yung program na yun. Pagka hindi kayo nagre-respond dyan sa chat group, dalawang question, auto-kick. Okay? Yan. Bigla dumami yung sumasagot. Kailangan mong ibenta ng negosyo? Kailangan mo mag-refer? Kasi yun ang magpapayaman sa'yo. Ang kagandahan yan, hindi mo na kailangan ulit maglabas ng 17,880. Maliban na lang kung gusto mo yung mas malaking kitaan pa. Alright? Yan. So, ngayon, ang tanong, mag-refer? Mag-recruit? Magbenta ng business? Hindi ko linya yan eh. Paano yan? Hindi ko linya yan eh. Ngayon, yun yung pag-uusapan natin. Yun yung ituturo ko sa inyo. How to get more referrals. How to get more pay-in. Kahit zero knowledge ka dito. Kahit hindi mo pa naranasang mag-recruit sa buong buhay mo, pero imposible yun. Imposible yan. Nung bata-bata ka pa, yung mga batang 90s dito, ang dami mong na-recruit na mamitas ng bunga ng bayabas, sa kapitbahay, kung minsan nga, ninanakaw niya pa eh. Hindi sa inyo yun eh. Di ba? Ang dami mo nang ginawang recruiting. Isipin mo, nung bata ka pa, ang galing-galing mo nang mag-recruit. Ano ba yung mga pinagre-recruitan mo dati? Yung iba nagkakating classes, nagre-recruit pa. Yung iba magpapalit, nagre-recruit pa. Di ba? May nadaanan na bunga ng mangga. Tapos marami sila. Tapos ayaw niyang siya lang yung babato dun sa mangga, nag-recruit pa. O magsi-CR, magre-recruit pa. O fraternity, nag-recruit ka din. Di ba? O ba't may nagbabaybay dyan? Ano, may na-kick out na ba? Hindi, pangalawang question pa lang to eh. Wala pang maki-kick out. Never mind. Wala pang maki-kick out. Di ba, dahil mong nire-recruit dati, cutting classes, nagre-recruit, eto malupit. Galit ka dun sa teacher mo nang re-recruit ka ng mga kaklase mong magalit din. Tama ba? Galit ka dun sa isang classmate mo, nagre-recruit ka ng kagaya mong magalit. Dito nga sa negosyo natin eh. Galit ka dun sa upline mo, nagre-recruit ka pa ng kasama mo magagalit sa kanya. Alam niyo, ang gagaling niyo mag-recruit? Ang gagaling nating mag-recruit. Yun nga lang, maling pagre-recruit yung ginagawa natin. Doon natin ginagawa yung pagre-recruit sa mga bagay na hindi naman tayo yayaman. Diyos ko. Naalala ko tuloy yung mga na-recruit kong nag-cutting classes. Nagnakaw kami ng bayabas. Tapos ayun, naparami ng kain ng bayabas. Ano nangyari?
Alam niyo na. Di ba? Guys, madali lang mag-recruit. Bato tayo ng mangga. Bakit? Kasi pag nahulog yan, may kakainin tayo. Masarap kaya niyan. Di ba? Uy, magtok-tok tayo. Bakit? Kasi pag nasa tok-tok tayo, kita tayo. Sarap kayang kumita. Simple as that. Di ba? Ikaw nga, ina-recruit ka eh. Ano ba sabi sa'yo? Napanood mo yung YouTube. Sinabi sa YouTube, kikita ka dito, kinontak mo ngayon yung may-ari ng YouTube. Tapos sabi mo, sige, sama ako. Diba? Mahirap bang mag-recruit? Eh bakit ang dami natin dito? 196. Alam nyo kung saan nanggagaling yung hirap? Sa utak nyo lang. Iniisip nyo kasi mahirap, kaya mahihirapan talaga kayo. Pero kung iniisip nyo ang madaling mag-recruit, ang daming nga na-recruit. Oh, yun lagi mong isipin. Ang daming ang member ng ng JC ngayon, no? Paano nangyaring mahirap mag-recruit? 'Di ba? Ang daming ang member, no? Hundreds of thousands. Tapos sasabihin mo mahirap? 'Di ba? Gamitin mo yung galing mong mag-recruit noong bata ka or yung galing mong mag-recruit sa ibang bagay dito sa pagre-recruit dito sa JC, sa TokTok. Kasi, legal recruiter tayo daw lahat, hindi daw illegal recruiter. Kasi dito kaya yaman. Sa pagre-recruit mo dito, makakapag-build ka dito ng passive income. Alam mo yung natutulog ka, tapos pumapasok na lang kusa yung pera sa'yo. Yung tinatawag na passive income, yung wala kang ginagawa, pero ang income mo tuloy-tuloy pa rin. Pero bago ka magkaroon ng passive income, kailangan mo munang magkaroon ng effort. Mag-effort ka muna. Kasi lahat ng passive income, ang simula niyan, hirap muna. Paghihirapan mo muna. Di ba? Best example ng passive income, pagpaparenta ng bahay. Kami, may pinaparentahan kaming bahay. Pero wala naman kaming parerentahan kung hindi kami bumili. At yung pinambili namin, pinaghirapan namin. Ngayon, tama. Nagre-receive na lang kami ng monthly na renta ng bahay namin. Pero bago namin nakuha yung passive income na yun, pinaghirapan muna namin pagpapatayo ng bahay na yun. Tama ba? Ganun yun, guys. Natutulog kami, may income kami. Bakit? Naghirap kami noon eh. So ngayon, nagsisimula ka pa lang, maghirap ka muna. Walang madaling magpayaman kasi kung madali, lahat tayo mayaman. Ngayon, andito ka na. Actually, maraming mga mahihirap dyan, hindi sila yumayaman. Alam mo kung bakit? Kasi hindi nila alam kung ano yung gagawin para yumaman at walang nagtuturo sa kanila para yumaman. Ikaw, palakpakan mo sarili mo. Ngayon, alam mo na kung paano yumaman. Recruit. Yayaman ka dito. Ang dami nga na naming yumaman dahil sa recruit na yan. Hindi naman kami napahamak. Hindi naman kami nangisay. Diba? May nabalitaan ka na ba? May na-recruit tapos, na-recruit ako, ganun. Wala naman, di ba? Sumasarap nga ang buhay namin pag may nare-recruit kami. Nag-share screen na si Ma'am Cristel. Teka, share screen. One participant at a time. Advanced sharing. Only host. Yan. Saan na ba yung ko? View. Camera. Full screen. Hindi ko ma-disable yung share screen. Kantawa ng tawa dyan. Put in waiting room, remove stop participant sharing. Na-stop na? Yan po. Na-stop na. Okay, mag-share screen na. Okay. Hindi na pala kayo makakapag-share screen. Na-disable. Napindot lang yun. Okay lang yun, ma'am. Napindot lang. Okay. Okay. Parang commercial break lang Anong topic natin kanina? Malilimutin pa man din ako. Kasi pag nasa kaligatnan ako ng training tapos na-interrupt ako,
Di ko na alam yung susunod. So ang ginagawa ko guys, kailangan ko mag-umpisa ulit sa simula para tuloy-tuloy ulit yung momentum ko. So guys, good afternoon, good morning. My name is Albert Unciano. Ayan, napakalala po muna ako. I'm from Bugay po. Sisimula talaga eh, no? Don't interrupt me. Ayan. Wala, magsisimula talaga ulit tayo kasi nawala yung moment ko eh. Sinakita yung screen. Sinakita niyo sa screen. Coach Albert. Ah, Ikaw, okay. sir. Kayo Ayan. po, Coach Albert. Takot nang sumagot yung iba. Opo. Ano yung topic natin kanina? Kalimutan ko talaga. Malilimutin talaga ako. Passive income. Ayan. Buti na lang. Meron akong remind. Kailan mo na paghirapan yan. Okay. Yun yung patutunguhan mo pag ginawa mo to. Recruit. Ito magpapayaman sa'yo eh. Bigyan kita ng senaryo. Apply ka ng trabaho. Ako yung HR manager. Diba? Tatanungin kita. Apply ka na ng trabaho. Pangalan mo, Ruby. Sabihin ko sa'yo, Ruby, open lahat ng position natin. Ngayon, tanungin kita, anong gusto mong trabaho? At syempre, kalakip nun ay sweldo. Gusto mo bang mag-manage ng mga riders? So, sweldohan kita ng 60,000 isang buwan. Pero syempre, pag baguhan ka pa lang, sweldo alam muna kita ng mga 5,000, 10,000, ganun lang sa palaki ng palaki. Ang maximum mo, 60,000. Kahit umabot ka na ng 30 years dito, 60,000 pa rin ang maximum mo. Or, pwede kang maging HR manager na kagaya ko. Taga-recruit ng mga online franchisee. Ang sweldo mo, unlimited. Sweldohin mo yung gusto mo. Kahit milyon buwan-buwan, 2 million, 3 million buwan-buwan. Kahit first timer ka pa lang, kahit 1 week ka pa lang, pwede mong kitaan. Next week, pwede ka nang kumita ng 250,000. Anong pipiliin mo? HR manager or operator ng mga rider? HR manager. O, di ba? Bakit? Doon ka kikita ng malaki. Doon ka kita ng malaki. Ang kagandahan guys, nagbayad ka lang ng 17,888, meron ka ng chance na kumita ng milyon buwan-buwan. Tanong, paano nga ako makarecruit? O di aralin mo itong negosyo. Meron bang HR manager na alam niya kaagad-agad, yung sasabihin niya, pag nagre-recruit siya? Diba? Yung simpleng pag-post nga lang na we are hiring, requirements, qualification, inaaral yan eh. Ano ba kailangan mong aralin? Alamin mo kung ano yung kumpanya, ano yung nagagawa ng kumpanya, sino mga may-ari ng kumpanya, paano kumita dito, ano yung mga produkto ng kumpanya. Matatagal lang ka pa? Depende. Kung slow ka, matagal. Pero kung bibilisan mo, mabilis. May nagdidikta ba sa'yo? Wala. Nasa sa'yo yun. Di ba? Ngayon, pag first time mo mag-recruit, hindi mo yan mapaperfect. What makes you perfect? Type nyo nga dyan. What makes you perfect? Naguluhan ba kayo? Practice, repetition. Diba? I-train mo sarili mo. Nung nagbisikleta ka, marunong kayo magbisikleta? Yung mga marunong magbisikleta dito, paano kayo natuto? Kasi sumakay kayo sa bisikleta kasi, ang tawag dito, yung ginanon, pinidalan yung pedal ng bisikleta, kaya tumakbo, kaya kayo natuto. Yung mga marunong mag-drive, umupo kayo kasi sa driver's seat, inapakan nyo si linyador, hinawakan nyo manibela, kaya marunong kayong mag-drive ngayon. So, gusto mong matuto mag-recruit, yayaman ka sa pagre-recruit, mag-recruit ka. Aralin mo itong negosyo, lahat ng pasikot-sikot para may masasabi ka dun sa re-recruitin mo.
Alam naman sabi mo, uy pare, recruiting kita sa TokTok. Bakit? Di ko alam. Basta. Walang ganun. Ano sasabihin mo? Ang ganda kasi ng TokTok pare, ang ganda ng kitaan dito. Di yung kumuha ng riders mo. O di ba? Kikita ka dito pare, mag-TokTok ka. Mag-showmaking ka. Kikita ka 30%, 20%. Sa Boy Bondat, 20% sa Copper Mas. O kaysa naman sabihin mo, mag-showmaking ka pare. Magkano kitaan dyan? Hindi ko alam, basta mag-showmaking ka. Di ba pangit? Ikaw ba re-recruitin? Magkano kitaan dyan? Ilang percent? Hindi ko alam pare, basta mag-showmaking ka, maganda. Dapat alam mo, ilang percent? Ano mga products natin sa showmaking pare? Ano pare? Chinelas, ganun, sando, brief. Alam mo yung produkto. Di ba? Meron ba kayong Japanese ano dyan sa showmaking? Ano pre? Ang meron dito? American. Gusto. American siomai. Alamin mo mga produkto. May isang salba kayo dyan? Meron ata. Pag tiningnan, wala. Nagbumukha ka tuloy scammer. So first step mo para maka-recruit, para maka-refer, aralin mo muna maigi lahat ng pasikot-sikot nitong negosyo na to. Alright. Ayan. May mga trainings dito, hindi lang to. Alam niyo itong ginagawa ko sa inyo ngayon, no? Parang binabatukan ko kayo. Uy, gising, hindi ganyan magpayaman. Ganito dapat. Yung kasi yung bilin ni GM kanina eh. Minisage ako. Oo, di ba? Palapakan natin si GM Toots. Lagi nakasubaybay yan. Yan. Lagi nakasubaybay yan. Hindi ka man mini-message niyan, minaman-manan ka niyan. Kaya, ayan. Palapakan natin ulit. Silang dalawa naman. So pag alam mo na bawat pasiko-siko nito negosyo natin, pag may nagtanong sa'yo, paano ba mag-recruit? Oh, alam mo na ba yung araw ng commission day natin? Hindi pa. Kaya hindi ka makaka-recruit, hindi mo pa alam eh. Anong araw ba commission day natin? Type nyo nga dyan. Tuesday. Wala pa yung gusto kong sagot eh. Yes, Tuesday. Pero meron akong gustong sagot eh. Wala pa. Wala pa nagsasabi. Weekly. Today! Yan, today. Palakpakan natin. Sino yung sabi today? Palakpak yun, hindi clap. Okay. Saan today? Si Emily. Emily, message mo sa akin yung ano mo yung cellphone number mo mamaya. Bigyan kita pan 1 week na load. Wow. Si Emily Acohedo. Sulat mo. Baka nakalimutan naman natin. Hindi, isa lang. Sige, Coach. Thank you po. Siya na una eh. Acohedo. 100 load. Makakalimutin din si Coach. Oo, pinasulat ko na. Baka makalimutan mo. Yan. May utang Yan. ka pa, Coach eh. Oo. Nasabi mo na, Yan. naisip mo na ba yung sasabihin mo sa amin nun? Hindi pa. May mga nagsabi ng today ngayon pero nauna si Emily eh. Alam na, bigyan ko lahat yan. Isang katutak yan. Ano ka ba? Sabi niya, wow, dapat today sinabi ko 100 load. 1 week din yun. Alright. Yan. Ganun dapat yung question, no? Bigla, tapos nagustuhan ko yung sagot. Pak! Okay. Para hindi makapaghanda yung iba. So every Tuesday, commission day. Gabi. Okay, gabi. Pero mas safe sabihin nyo Wednesday. Ayan. So next na tayo. Number 4, question number 4. Ulitin ko number 1, paano yumaman? Number 2, yayaman ba ako sa buying operator ng TokTok? Number 3, paano kumuha ng mga pay-ins? Ayan. Kailangan mong malaman lahat ng pasikot-sikot sa business natin. Susunod, paano mag-encourage? Paano mag-encourage? Meron ba dito? In-encourage.
Type mo nga dyan, me, kung ikaw ay sumali dito kasi in-encourage ka. Yung taong nag-recruit sa'yo, siya yung nag-encourage sa'yo. Yan, ang daming me. Si Jen, si Chris, si Jane, si iPad. Sino tong iPad? Si Richard, Rebecca, Leody, Casey, Iris, Bell, me. Iyo. Ano tong iyo? Anong ibig sabihin nun? Iyo. Okay. Sana Yay, all may akin. encourage. Me. Okay. Lahat ng nagsabi ng me, congratulations. Bakit? Kasi kakarmahin kayo lahat. Ang ibig sabihin, kayo rin ang mag-e-encourage sa mga re-recruitin nyo. Chabacano. Chabacano ka pa, Ma'am Lev, ah. Lahat ng in-encourage ng mga nag-recruit sa inyo, makakarma kayo, mag-e-encourage din kayo ng mga re-recruitin nyo. Pero pwede nyong baguhin yung tadhana. Bakit? Kailangan nyong matutunan ang hindi pag-encourage ng tao. Kailangan mo lang matutunan kung paano magtanong ng mga tanong na dapat yung kausap mo ang mag-encourage sa sarili niya, hindi ikaw. Kasi sa negosyo natin, kung ikaw ang trabaho mo mag-encourage, mahirap yan. Baka mamaya ipangako mo pa ang langit at lupa para lang may mapasali ka. Baka mamaya magsisinungaling ka pa sa pag-encourage mo. The best thing dito guys is yung kausap mo siya yung mag-encourage ng sarili niya, hindi ikaw. From now on, tanggalin mo sa isipan mo na mag-encourage ka ng ibang tao. Tanggalin mo sa isipan mo yan. Anong kailangan mong gawin? Ang kailangan mo lang gawin is i-educate yung tao kung hindi siya educated. Hindi. Kung hindi siya marunong or educated dito sa business natin, kailangan mo siyang i-educate. Kailangan mong sabihin lang sa kanya kung ano yung mapapala niya pag ginawa niya itong business na to. Kailangan siya mag-encourage sa sarili niya, hindi ikaw. Hindi ikaw ang mag-encourage sa kanya. Dapat siya mismo mag-encourage sa sarili niya. Kasi kung ikaw, trabaho mo talaga mag-encourage, lahat na lang ng tao i-encourage mo. Hindi naman lahat para dito sa business natin. Dito nga sa barangay namin ilan tayo? 3, 4, 5? Ang dami ng populasyon namin dito sa barangay namin pero 5 lang kami. This business is not for everyone. Kung iniisip mo mag-encourage ka lahat, i-encourage mo na. Mapapagod ka. Kailangan mong gamitin yung kahinaan ng Pilipino. Hindi, ng tao. Lahat naman tao, ganun eh. Ano yun? Mainggitin. Pero hindi masamang inggit, ha? Yung magandang inggit. Paano yun? Pag ikaw nakakita ka ng magandang bahay, wow, sana all. O, di ba? Inggit ki. Pero, hindi masamang inggit yon. Magandang inggit yon. Bakit? Kasi magkakaroon ka ng encouragement na kailangan ko rin magkaroon ng ganung bahay. Ano kayang ginawa niya para magkaroon din ako ng ganun? Tama ba? Ngayon, para may mainggit sa'yo, dapat manginggit ka. Ipakita mo kung ano yung pagbabago sa'yo nung ginawa mo itong business na to. Meron bang pagbabago? Guys, i-type sa chat box. Uy, may 100 load ako. Teka. I-type sa chat box kung ano yung unang nababago sa'yo or unang nabago sa'yo or sa tingin mo unang mababago sa'yo kung bago ka pa lang. The moment na nag-join ka at ginawa mo itong business na to, ano yung unang mababago sa'yo? Wow, ang ganda ng sagot. Ang ganda ng sagot. Diba? Ang ganda ng sagot. Dati pag sinabing
Pagyaman, natatawa ka na lang, no? Natatawa ka na lang pag pagyaman ang pinag-uusapan. Ano? Pagyaman, are you kidding me? Ganun ka pa eh. Anong pagyaman pinag-uusapan mo? Imposible yan. Huwag niyong pag-uusapan yung mga imposibleng bagay. Pagyaman ka dyan, tatanda tayong dukha. Di ba ganun ka dati? Pero nung nakapasok ka na dito, nakausap mo yung poging speaker. Di ako yun ah. Pwede rin. Gusto mo nang yumaman? Nakita mo yung mga post ng mga may magandang resulta dito, gusto mo rin magkaroon ng ganun. So, anong nababago mo? Pag-iisip mo. Sumusunod, ugali mo, nababago na. Pag may nagsabi sa'yo na, uy, ikaw kumikita ka lang diyang, nagbago ka na. Alam mo bang nauna yung pagbabago bago mo yung pagkita? Uy, ikaw dumami lang ang pera mo, nagbago ka na. Actually, nauna yung pagbabago bago dumami ang pera. Di ba? Pansinin mo ngayon. Dati, nanonood ka ng Korean telenovela, lahat na lang ng telenovela, pinanood mo na. Kabisado mo lahat ng lugar kung nasaan si Cardo. Dati. Pero ngayon, wala ka ng panahon sa mga ganyan. Bakit? Naisip mo na hindi ka naman kikita sa mga teleserye, Korean novela, mga balita, mga tulpo, hindi naman kikita dun na. Pero pinaglalaanan mo ng oras dati. Tapos sabihin sa'yo, uy, magnegosyo, training tayo. Busy ako. Pero ang dami na napanood ng mga telenovela, Netflix, tulpo. Magkano kinita dun? Eh ngayon, na-realize mo, sayang yung oras ko dun sa mga yun noon, no? O, di ba? Nagbago na yung isip mo. Nagbabago na rin yung ugali mo. Ngayon, yung mga group chat mo dati ng chismisan, ikaw inactive ka na dun. Bakit? Mas active ka na sa mga chat group nitong negosyo natin. Tama ba? Ngayon nga, dapat natutulog ka na eh. O kaya nanonood ka ng tulpo eh. Lalo ngayon, may bago. Di ba? Pero ang ginagawa mo, dito ka ngayon sa Zoom. Di ba? Nababago na yung mindset mo. At dahil nandito ka ngayon, madadagdagan nga rin yun yung yung skills sa kanalis mo para yumaman ka. Kasama pamilya mo. O, di ba? Ngayon, ano yung mga tanong na dapat nasabihin ko para i-encourage nung kausap ko yung sarili niya? Ma'am, maganda tong tok-tok. Ganda ng kitaan dito. Pero gusto mo bang kumita, ma'am? Ikaw naman talaga, Norin, sino ba naman ang ayaw kumita? O ma'am, gusto mo nga pero gusto mo bang gawin? Oo naman. Ma'am, kung hindi mo gagawin tong tok-tok, hindi ka mag-avail, sa tingin mo magkakaroon ka ng chance kumita dito? Hindi. O, siya sumagot. Di ba? So alam na niya kung anong dapat niyang gawin. Kaso Norin, wala akong pera eh. Ma'am, ito kasi may puhunan 17,888. So sabi mo ma'am, wala kang pera. Eh, sa tingin mo ba, ma'am, kung hindi mo ba re-remedyuhan yung 17,888, makaka-member ka ba dito? Makakapag-avail ka ba? Hindi. O, ikaw na rin nagsabi kanina, ma'am, na pagka hindi ka nakapag-avail dito, hindi ka kikita dito. Pero tanungin kita, ma'am, pag kumikita ka ba dito, malaking tulong ba ito para sa'yo, sa pamilya mo? Sabihin na natin, ma'am, kumikita ka ng 5,000, 10,000 a week. Anong may tutulong nun sa pamilya mo? Di ba? Puro tanong. Oh. Sinulat niyo ba yung mga sinabi ko? Baka mamaya nakalimutan niyo na. Kung ikaw, kausap ko ngayon, Lily, wala kang pera, tas yun yung mga tanong ko sa'yo. Tingin mo, mag-iisip ka ba na isipin mo na kailangan kong remedyuhan to? Tanong ko sa'yo, ma'am, sabi na lang natin kumikita ka na 10,000 per week dito. Martes ngayon, ma'am, papasok ngayon yung 10,000 mo. Nag-login ka sa account mo sa JC, nakita mo 10,000. Ano yung mararamdaman mo, ma'am? Di ba mag-iisip ka na nung saan mo gagastusin, di ba? Pambili ng bigas, sardinas. Teka, ba't puro sardinas? Hindi ka nabibili ng sardinas. Bakit? Kasi may ayuda naman si Kapitan. So ano na lang, sibuyas, luya, bigas, suka, toyo.
Pambili ko ng anong gusto ng anak ko, anong milkshake. 'Di ba? So, natutuwa ka ngayon. Bakit? Kasi may pang grocery ka na, Ma'am Lily, 'di ba? Ngayon, dahil sa wala kang pera, makakapag-isip ka na ng paraan para magkapera para makapasok ka na. 'Di ba? O kahit hindi ka makakapag-decide ngayon dahil sa mga napag-usapan natin mamayang gabi bago ka matulog, naiisip mo, o nga, ang ganda nung kanina pag-usapan. Pag hindi ako sasali, wala akong chance kikita. Pero pag sasali ako, may chance akong kikita. Wala akong pera ngayon, hindi ako makakasali. Kung hindi ko re-remedyuhan, hindi ako makakasali. Pag di ako sumali, hindi ako kikita. Babalik-balik yun sa sa isipan nung nakausap mo. Bakit? Binigyan mo siya ng idea eh. In-educate mo eh. Pero hindi yung force na educate na parang nag-explain ka na, ganito mangyayari sa'yo, ganito. Siya naman, ganito. Hindi pa pasok yun pagka ganun. Eh kung sinabi mo, ma'am, sa tingin mo, kikita ka ba dito pag nag-avail ka? Oo. Siya mismo nagsabi. Di ba galing sa kanya? Kung kikita ka dito, example 10,000, ano yung magiging impact nun sa'yo? Ano yung maibibigay sa'yong kagandahan sa buhay mo? O mag-iisip na siya, may pambili ako ng ganito. So, siya sa kanya galing. Lahat ng usapan na maganda, na benefit, sa kanya galing. Hindi yung sinabi-sabi mo lang. Mas nag-i-stay yun sa subconscious mind niya. Reverse psychology ka talaga, GM. Galing kaya nag-decide ako. Ayan. Oh, yan. Si Ma'am Melindy, kinausap ko yan sa cellphone. Nauna nag-decide bago niya ako nakita sa Facebook eh. Ganun. Totoo yan. O, di ba? Kasi, tinanong ko siya kung ano yung magiging benefit niya pag nag-avail siya dito. Ngayon, hindi na ako nag-convince sa kanya. Siya nag-convince sa sarili niya. Di ba? May natututunan ba kayo? Yes, Jeff, marami. Like it, I love it, I want some more of it. Gusto niyo pa ba? I like it, I love it, I yung want some pala yun. more of it. Ayan. Palakpakan niyo nga sarili niyo. Di ba? Huwag kayong mag-convince. Okay? Tanggalin niyo na yung pagko-convince sa isipan niyo. Hindi niyo trabaho yan. Kailangan niyo lang i-educate yung tao. Kailangan niyo lang ipamulat kung ano yung mangyayari sa kanya pag nag-avail siya dito. Alright? Number 5 na tayo. How to, ito English to English kasi nung nagbigay eh. Ayan, thank you so much guys sa pag-appreciate. How to properly utilize and maximize the potential of digital marketing. Naintindihan nyo? Parang mali yung pronunciation ko eh. Yan, nosebleed ka, mag-tissue ka muna. Teka lang, bakit English? Dapat Tagalogin English ko din sagot mo, GM. Hindi, Tagalogin ko na lang. Mas madali. Isagutin ko ng English. How? Paano? To? Dalawa? Properly? Properly. Joke lang guys Ayan. Digital marketing. Ano ba yung digital marketing? Ito yung hindi ano ba yung kabaliktaran ng digital? Analog marketing, hindi analog marketing. Ang ibig sabihin nito guys, ano na siya, hindi siya hardware, hindi siya physical. Automatic. Social media, digital, mga software, mga ganyan, e-books, mga digital lahat yan. Basta hindi mo siya nahahawakan. Okay? Electronic copy. Electronic way. System. Parang ganun. Okay?
Paano ba ma-utilize? Ang pinaka-common na pwede natin gamitin dito is social media, which is Facebook. Sabi nung iba, Facebook, common yan. Mas maganda, Instagram. Instagram. O, ilan lang nasa Instagram? Ilan lang? Sa Facebook, bakit ando dun yung maraming tao? Di ba? O mag-Instagram ka. Nabubulol talaga ako sa Instagram. Sige, mag-Instagram ka. Ilan yung mo doon? Ilan yung potential viewers mo doon? Konti lang. Mag-FB ka. Andito yung tao. Ang dami. Di ba? Facebook, paano ma-utilize at saka ma-maximize? Keep on posting. FB page. 'Di ba? Actually ganito Parang ito ata yung gusto kong ituro nung nakaraan na nakalimutan ko eh. Hindi ko lang kung sure. Hindi ko lang sure pero parang ito. Ano ba yung GM? Yung Facebook profile mo guys, hindi yan pang business. Hindi yan na-design para pang business. Kaya nga may limit, 5,000 lang eh. Ano yung pang business? Business page. Facebook page. Yun ang business page. Doon ka mag-promote dapat ng business mo kasi yun, unlimited likes. Unlimited ang audience mo doon. Alam nyo, may post ako last time na where you focus is where you get your result. Kapag baguhan ka pa lang sa FB page at doon ka magpo-post, syempre wala ka pang likers, kukunti yung engagement, kukunti yung makakakita. Sa Facebook mo, marami kang friend, marami yung makakita. Bakit marami kang friend, marami makakita? Alam mo ba? Guni-guni mo lang yun. May kilala nga ako eh. 2,136. Di ba? Tanda-tanda ko. Ang friend, baka 137 na ngayon, 138. 2,138 na ngayon. Nag-post. Tok, Siya May King. Ang dami naming nag-like. 2 kami lahat. Di ba? 2 kami lahat. Dami namin. Pero 2,000 ang friends niya. Ngayon, okay, pansin nyo, pag nagpo-post ako sa page ko na ngayon, tapos sinishare ko using my Facebook profile. Bakit? Kasi para madagdagan ko lang yung makakakita. Kasi sa page ko, ang nakafollow lang sa akin, ang nakafollow lang doon, 500 plus lang. Sa Facebook ko ngayon, yung unang Facebook account ko, kaya nga hindi ko na ginamit kasi 5,000 na yun eh. Tapos ngayon, ang friend ko nasa 3,000 ata. Pero pag nag-post ako, wala pang 100 like. Di ba? Hindi niyo na kailangan gumawa ng ibang account. Yung existing na Facebook profile nyo ngayon, mag-create page lang kayo. Okay? Yun na yun. Doon ka na magpo-post ng mga business mo. Di ba? Sa una, matagal makakuha ng ng likes, ng reactions. Kasi bago pa lang, wala pang masyadong nakakilala ng page mo. Pero alam mo ba, pag magbagong Facebook ka rin, alam mo, mabilis lang dumami yung friend mo, pero yung reactions ko, konti lang din. Sa page, sa una, konti, pero habang tumatagal, dumadami. Diba? So, saan mo gusto? Manatili ka sa mabilis dumami, pero hanggang dun na lang, parang sweldo mo? Sweldoan kita, 30,000. Pero hanggang dun ka lang, kahit abutin ka ng 20 years dyan. Parang sa Facebook mo lang din. Sa Facebook profile mo, hanggang 5,000 lang maximum. O kahit abutin ka pa ng 30 years dyan, hanggang dun lang talaga. Sa Facebook page, yung pwedeng mag-like dyan, unlimited. Kagaya rin dito, sa sweldo mo, hanggang parang Facebook profile mo lang.
Kung gusto mong mag-expand, mag-Facebook page ka, doon ka mag-focus. Where you focus is where you get your result. Kaya yung iba dyan, nasa JC na nga. Nasa TokTok na, showmaking na. Iba pag ginagawa. Kung saan ka nakafocus, doon mo makuha resulta mo. Parang yun yung gusto kong sabihin nun eh. Hindi ko lang sure. Pero okay naman, di ba? Magandang knowledge naman yun eh. Di ba? Ngayon alam nyo na, unlimited kayo. Hindi kayo nakalimit sa 5,000. 5,000 nga friend mo, wala pang 100 yung reaction dun sa post mo about sa negosyo, di useless. Di ba? Para ka nagkaroon ng sobrang daming kaibigan. Pero yung iba, uy, wala akong sinabing plastic ah. Pero parang ganun na nga. Parang ganun na din yung kalalabasan. Yung iba, walang pakialam sa'yo. Yung iba, stalker. Di ba? Keber, mga ganun-ganun ba, di ba? Yung iba nga, hater mo pa eh. So guys, no, focus on your business page. Oo, maliit lang sa umpisa yan. Dadami yan. Focus on your business page. Yung iba nga nakakita ko, 500 friends lang sa kanilang personal sa Facebook nila, Facebook profile nila. Pero may page sila. 20,000, 30,000 ang followers. 'Di ba? So, ganun nyo para ma-maximize nyo yung digital ng digital marketing. Okay? Huwag kayo lang mag-focus diyan sa Facebook account nyo na nakalimit lang. At sa karamihan na friend nyo diyan, walang pakialam dun sa mga pinopost nyo. 'Di ba? Kawawa ka naman, umaasa ka. Next. How to get pay-ins aside from boosting. Oh. Pag nag-boost ka na, naranasan mo na mag-boost, i-type mo nga dyan sa chat box, me. Naranasan mo na mag-boost? Gumastos ka na ba sa boosting? Type mo dyan, me. Si Pine. Pine ba to? Ang pronunciation. Ayan. Si Astrud, si Michelle, si Angel, si Marilyn, si Neng, si Natalie, si Kenny Lou, si Ezekiel, si Rio, si Jen, si Katmay pala. Yodi, Maria, JM. Oh, dami ng kinita ni Facebook sa inyo. Palakpakan natin si Facebook. Si Charles, si Rhea. Ayan. Si Jen, si Sheng. Pinapayaman niyo si Mark Zuckerberg. Busco is unavailable. Ba't kaya? Kasi labag sa patakaran ni Facebook, yung binoost mo last time, kaya unavailable na siya ngayon. Bago lang nawala, rejected ko sa boosting. Yan, si Fanny, not yet. Si Kiko, halos katumbas na daw ng isang account, yung Facebook yung gastos niya. Yan. Me too, yan din. Okay. Okay. Hindi lahat nag-boost pa. Hindi pa nagbo-boost. Sa mga hindi pa nagbo-boost, may mga napasali na ba kayo? May mga na-invite na ba kayo? May mga na-recruit na ba kayo? Yes! That's good. Ibig sabihin guys, hindi lang po sa pagbo-boost yung para makarecruit ka. Kasi ako bago-bago lang din ako nagbo-boost guys. Bago ako nag-boost, meron na akong 68 na recruit. Makinig na kayo. Bago ako nag-boost, meron akong 68 na recruit. 68, 69, 70, mga ganun. Hindi ko na sigurado kung ilan. Okay? That was, kailan yan? That was November. Ay, hindi, October. Nag-try ako nag-boost ng November. Isang beses. Tapos, nag-YouTube ako. Wala namang boosting sa YouTube. Pero yung YouTube kasi seasonal lang. Kung kailan lang sikat yung kung kailan lang
tawag dito, bagong labas yung YouTube mo at magba-viral, beneficial talaga yan. Okay. Ayan, sasabihin ko na. Kaya dumami ang recruit ko dahil sa YouTube. Marami nandito ngayon ng mga recruit ko dahil sa YouTube. Alright. Sa ngayon, meron na akong 250. Mula 68, 69, naging 250 na. Nagsimula lang siya noong November, December, hanggang ngayon. Bilis, no? Dahil sa YouTube at sa boosting. Okay, nung nanghina yung YouTube ko, anong ginawa ko? Boosting. Magastos? Yes. So, paano kaming mga hindi pa wala pang panggastos? Pwede ba? Pwede. Ang ginagawa ko dati, guys, ganito. Okay? Ang topic kasi natin ngayon is hindi sa boosting. Paano makakuha ng pay-in na hindi nagbo-boost? Dati, kumakausap ako ng tao. Nag-post ako ng maganda na post about sa Xiaomi, syempre about sa business, so Xiaomi, napkin, sabon, barley. Nag-post ako, may nag-like. Yung nag-like, mini-message ko, salamat sa pag-like. Proud na proud kasi ako dito sa mga products namin, kaya todo post ako. Yung iba, re-reply, thumbs up lang. Yung iba magre-reply, wow, ang ganda naman yan. Yung iba, happy for you. Yung iba, paano yan? Kasi sometimes sinasabi ko rin, baka gusto mo ring subukan. Sabi nila, paano ba yan? Gusto mo i-explain ko sa'yo? O sige. O, di ba? Ganun yun. Dati hindi uso ang video presentation, hindi uso yun. Dati mamamasahe ka, hindi, syempre bibihis ka muna, papabango ka, gastos na yun. Lalabas ka ng bahay, mamamasahe ka, tapos ililibre mo yung kakausapin mo. Di ba? Tapos pagkatapos niyang kumain, syempre pinakain mo, lahat ng sasabihin mo, papakinggan niya. Bakit? May utang na loob siya eh. Pinakain mo siya eh. Hanggat nararamdaman pa yung busog niya, sunod-sunuran yun sa'yo. Naranasan mo ba? Meron ba dito yung mga pinakain ko dati? Parang wala naman. Di ba? Kaya dapat, bago matapos ang 2 oras, bago mawala sa pakiramdam niya yung busog niya dahil sa'yo, kailangan mapa-oo mo na siya at mapabayad mo na siya. Kasi kung lumipas ang 2 oras at hindi mo pa siya napabayad, wala na yung pakiramdam na pinakain mo siya, eh hindi na yung susunod-sunod sa'yo. Di ba? Ganun kami dati. Magastos. Ngayon, meron ako na aral na technique. Hindi mo kailangan gumastos. Bakit? Hindi mo naman siya imi-meet. Online lang. Eh ngayon, pandemic. Talagang walang meet up. Di ba? Kasi dati, kaya mo napapa-oo yung tao. Bakit? Kasi pinakain mo. Kaya nagiging sunod-sunuran sa'yo. Eh ngayon, hindi mo naman papakainin sa online. Alam mo, susubuan mo. Uy, ito, Di ba? Hindi naman pwede. So, paano mo ngayon siya mapapasunod sa'yo? Di ba? Gusto niyan tip? Example. Sino ba example ko dito? Lagi ko nakita dito si Ruby, si Lily, si Nides. Nides ba yan? Ezekiel, si Norin. Iba naman na example ko. Si ano naman? Teka, yung nakangiti ang example ko. Todo ngiti sila. Ngiti. May kumakain pa ng saging. Yan. Si ano na lang? Si Aurea. Yan. Ang ginagawa ko ganito guys, tinitignan ko muna yung profile ni Aurea. Ano yung mga hilig niya? Ano yung interest niya? Example lang to Aurea. Example lang. Nakita ko ang interest niya about sa motor. 'Di ba? Tapos may pinos siyang motor. Ngayon, mag-iisip ako kung ano yung compliment na sasabihin ko about dun sa motor. Which is yung compliment na galing talaga dito sa nararamdaman ko. Hindi yung kung ano-ano lang. Bakit? Para ma-deliver ko ng maayos yung compliment. Ngayon, sinabi ko na ang ganda ng motor mo, NMAX.
Magre-research ka yun about dun sa motor na yun, kailangan kong may maisuggest sa kanya na magiging beneficial sa kanya. Anong punto ko? Magigive value ako sa kanya. Magigive value ako sa kanya. Sa pamamagitan ng information. Ganun ang motor mo ganito, ganyan. Mamaya may masabi siya. O nga, gusto kong palagyan ng ganito kasi hindi ko alam kung ano yung gagawin. O, di ba? Tapos sabihin ko sa kanya, okay, o kaya insurance, gano'n, may mga, basta may suggest ako na valuable. Ngayon, pagka nagkaroon na ako ng something na valuable na nabigay sa kanya or na-suggest sa kanya, sa tingin mo, kung may sasabihin pa ako, makikinig siya? Bakit siya makikinig? Nagbigay na ako ng value eh. Nakuha ko na tiwala niya eh. Tama ba? Yes po. Dahil sa nakikinig na siya sa akin, pwede ko nang sabihin itong ginagawa kong negosyo. Alam mo kung paano ko nailaman yan? Dahil dun sa mga kaibigan ko rin, mga kasama ko dito sa negosyong ginagawa ko. Anong negosyong ginagawa mo? Ito, online franchise. Ganda nga to kahit may trabaho ko, wala na. Parang hindi ko na masyadong iniintindi yung trabaho ko. Parang mas nakafocus na ako dito sa business na to. Kasi yung potential income ko nito, di hamak na mas malaki kaysa sa kinikita ko ngayon. O, di ba? Sabi ni Junel, dito sa business na to, alam mo, weekly yung kitaan dito, hindi kagaya dun sa trabaho ko na every 2 years. O, di ba? Makikinig na siya. Bakit? Nagbigay na ako ng value eh. So, kung yung meet up, ang pagbibigay mo ng value is bubusugin mo siya sa loob ng 2 oras lang, yung pagbigay mo ng information na valuable, matagal na yun. Baka nga pwedeng habang buhay pa eh. Di ba? So anong punto ko? Give value. Huwag offer agad. Di pa yun makikinig sa'yo. Bakit? Hindi nga na siya nagka-interest, hindi naman siya nag-message sa'yo kasi gusto niya yung ginagawa mong negosyo eh. Okay ba? Okay ba yung tip ko? Sa tingin niyo magagamit niyo? Sa tingin niyo okay ba? Yes po. Okay, ang ganda ng tip niya, sir. Thank you. Ganun yan. Paano kung Yes, yung po, dear. hilig niya pag-bake ng tinapay? Naku, sa'yo na lahat yan, Nick, pagka ganun. Sabihin mo na lahat ng technique mo sa kanya, ituro mo na lahat sa kanya. Pag-bake ng tinapay. O lahat na lang sasabihin mo, oo na rin yan. Diba? Ngayon, Naturo ko pa naman lahat ng nalalaman ko. oo, ngayon, paano mo ngayon mahahanap yung mga tao na yun? Ayaw mong gumastos sa boosting? O gawin mo itong mga to. Ano bang hilig mo? Ano bang alam mo dito sa libabo ng mundo? Kagaya ni Nick. Trabaho niya pagtitinapay. O alam niya kung ilang minuto to dapat, tapos magpa-puff na siya, ilang minuto isasalang, ano yung temperature. Maghanap ka ng mga tao na mahilig sa baking. Paano yun? I-search mo sa Facebook. May on version ng pandesal. Ganun mo lang. Ang dami niya nagpo-post ng on version nila ng pandesal. Pag-a-add mo lahat yan. Tapos turuan mo sila. O di nagbigay ka ng value. Nag-research ka pa ba ng ituturo mo? Hindi. Skill mo na dati yun eh. Existing skill mo na yun. Knowledgeable ka sa bisikleta. Lahat na nagbibisikleta, search mo. Pag-a-add mo sila. Turuan mo ngayon sila. Nagbibigay ka na ngayon ng value. Nag-research ka? Hindi. Alam mo na dati. Di ba?
Ganun lang kasimple, guys. So, hindi mo na kailangan ng boosting. Aside from boosting, mag-YouTube ka. Anong alam mo sa mundo? Magaling ka magtimpla ng kape? O YouTube mo. Maraming magko-comment dyan, maraming magsusubscribe sa'yo, lahat marunong magkape. Pag nakuha mo loob niyan, kape supremo na usapan nyo, ashitaba na. Gusto nyo buy one, take one? Gusto nyo makamura? Mag-avail kayo ng franchise. Di ba? May gastos? Wala. Nag-boost ka? Hindi. Yan yung mga pwede nyong gawin. Kung ano yung nalalaman mo sa mundo, pagkakitaan mo yan. Yan yung gawin mong instrumento para makakuha ng maraming magjo-join sa'yo dito. Kapag ikaw ang on top ng isang group, guys, ikaw yung pinapakinggan. Ikaw yung parang, alam mo yun, yung hindi ka lang audience. Bakit? Ikaw nagbibigay ng value eh. Buo ka ng grupo mo kung ano yung talento mo. Lahat naman kayo siguro may talent. Hindi talent yung pagchichismis ha. Ganun lang guys. Ganun kumuha ng mga grupo. Ng mga tao. Yung makikinig sa'yo. Huwag kang laging nasa ibaba lang na audience ka lang. Buo ko ng grupo mo na ikaw yung on top. Ikaw yung pinapakinggan. Bakit? Ikaw kasi nagbibigay ng value eh. Di ba? Ganun yan. Alright? So, yun yung pwede kong ituro sa inyo ngayon kasi ECQ tayo, bawal lumabas. Di ba? Give value. You don't need to do boosting. Okay? May natututunan? Narinig nyo naman na ba tayo itong mga pinagsasabi ko ngayon? From other speakers. But anyway, it doesn't matter. Ang importante ngayon, alam niyo na. Okay? Number 6 na tayo. 7 lang ha. 7 lang tong question natin. Number 6 na tayo. May message si Ma'am Jennifer. Ayun ma'am, nabasa ko yung message mo. Kaso ngayon natabunan na. Ang haba-haba na. But I appreciate it. Yung message mo ma'am. Next na tayo. Paano maging efficient and consistent sa pag-promote ng business? Okay. Magsisingit lang ako dito. Sisingitin ko lang to. Yung number 5, hindi boost, pwede kang kumita or magkaroon ng referral kahit hindi ka magbo-boost. Yes. Pero kung gusto mong mas marami at hindi mo na kailangan mag-build ng trust, ng rapport, hindi mo na kailangan mag-give value, gusto mo mabilisan, kailangan mong bayaran yung time. Ito yung sinasabi ko, money can buy time. But not yung time na lumipas na. Hindi mo talaga mabibili yung lumipas na time. Pero pwede mong bilhin yung future time, yung mangyayari pa lang na time, pwedeng bilhin yan. Sample. Ibahin ko yung mga example ko. Ayan. Sample. Si Ma'am Fe. Hi Ma'am Fe. Yeah. For example, asan ka ngayon Ma'am Fe? Sa KK po. Kota Kinabalu, Malaysia. Kota Kinabalu. Nasa Kota Kinabalu ka ma'am, no? Ngayon, gusto mo makauwi ng Pilipinas. Hindi pwede. Diba? Hindi. Example lang. Sample lang. Ang topic natin dito is buying time. Pero yung future time ang pwede yung bilhin, hindi yung nakaraan. Okay? Yung future time ang pwede yung bilhin. Kota Kinabalu, pwede siyang umuwi ng Pilipinas. Gusto niya umuwi ng Pilipinas. May dalawa siyang option. Bibili ng oras o gagawin niya na hindi siya bibili ng oras. Okay? Uuwi siya na bibili ng oras o uuwi siya na hindi bibili ng oras. Ang pwede niyang gawin, yung hindi bibili ng oras, lumangoy siya. Hanggang dun sa Tawi-Tawi. Tawi-Tawi ba yun? Oo. Hindi siya bumili ng oras. Kaso nga lang, ilang oras yung gugugulin niya. Second option, pupunta siya sa airport, bibili ng ticket, mag-aeroplano. Wala pang 1 oras, nasa Pilipinas na. Bakit? Binili na yung oras eh. Bumili siya ng ticket eh. Kagaya rin dito. Gusto mong magpayaman? Gusto mong kumita ng malaki? Ayaw mong bumili ng oras? O dun ka dun sa sinabi ko kanina na mag-add ka ng mga tao, na kaya mong bigyan ng value. Okay?
Gagamitin mo yung oras mo doon. Mahabang oras. Pero kung gusto mong bilhin yung oras na yon, mag-Facebook boosting ka. Binibili mo yung oras na dapat oras at effort mo na mag-build ng report sa ibang tao. Si Facebook na ang gagawa nun, babayaran mo siya. Ano yun? Ibubus nyo yung post mo. Ipapakita nyo yung post mo sa mga hindi mo kakilalang tao. Na hindi mo kailangan mag-build ng report para magtanong sila sa'yo at magtiwala sila sa'yo. Bibilhin mo yung oras ni Facebook para siya na maghanap ng mga taong interesado dito sa business mo. Yun yung boosting. Binabayaran mo si Facebook para gawin niya yung mga gagawin mo sana. Ano yun? Paghahanap ng mga taong interesado dito. So, imbes na mag-build ka pa ng report mo, mag-build ka ng group mo, maghanap ka ng mga tao that will take you few months bago mo mahanap yung mga taong interesado dito or makikinig sa'yo, nag-boost ka, ilang araw lang, nahanap mo na sila. Si Facebook ang gumawa, pero binayaran mo siya. Worth it? Worth it? Anong gusto mo? Magbayad ka ng 3-5, 6 days para hanapin ni Facebook yung mga interesado sa business mo? O mag-google ka ng 3.5 months para hanapin yung mga taong pwede mong hanapin naman in just 6 days? Gagastos ka? Yes. Pero, mas napaaga na yung result mo. Di ba? Pupunta ka ng palengke, wala kang sasakyan, maglalakad ka 1 oras, magta-tricycle ka, 10 minutes, magbabayad ka nga lang. Ano mang gusto mo? Di ba? Nagigets? Opo. Gets. Ganon guys. Ngayon, sino ba sa inyo dito ang naglalakad at hindi sumasakay? Ba't kayo hindi nanghihinayang sa pamasahe nyo? Bakit ba kayo hindi nanghihinayang sa pamasahe nyo? Kaysa naman mapagod ako, pagpawisan ako, tapos yung oras ko malilate na ako. Di ba? Ang pinag-uusapan natin, kasi may pupuntahan ka, malilate ka, baka sa trabaho mo, malilate ka. Pero alam natin na hindi ka yayaman dun sa trabaho mo, tama ba? Ngayon, eto, pagyaman ang pinag-uusapan natin. O ba't ayaw mong mamasahe para mas mabilis kang yumaman? Pagyaman na itong pinag-uusapan. Na kaya mong mamasahe para pumasok sa trabaho mo na hindi ka naman yayaman dyan, pero ito, mamamasahe ka para yumaman, ayaw mo. Anong punto ko? Huwag kang matakot gumastos, huwag kang manghinayang gumastos sa boosting. Bakit yan yung magpapabilis ng pagyaman mo? Anong gusto mo? Gagastos ka in less than 1 year, yayaman ka na pero gumastos ka sa boosting? O huwag ka nang gumastos sa boosting. So after 6 years ka pa yayaman. Ang simple, no? Simple, no? Di ba? Noted po, GM. Di ba? Pero yung iba, hindi naintindihan yon, nanghihinayang sila sa 2.5, 3.5 na ibabayad sa boosting. Nag-testing kasi ako, hindi effective eh. Magkano binayad mo? 500. 10 days. Ganito yan. Punta ka ng palengke, lalakarin mo 1 hour. Pag mag-tricycle ka, 10 minutes. Ang ginawa mo, sumakay ka sa kambing, magbabayad ka lang ng piso. Di ba? O kaya, sumakay ka sa kalabaw. O matatagalan ka talaga. Bayad ka piso. Doon ako sa piso. Bakit mas mura eh? Pero matatagalan ka. Ang masaklap nun, hindi ka pa nakarating dahil sa, ang tagal naman nito, bumaba na nga lang ako, bumalik ka na.
Hindi ka na tumuloy. Yan nangyayari, nag-boosting ka. 10 pesos, magkano ba minimum? $1? 50 pesos? Wala ka talagang resulta, no? Mabagal ka talaga din. Di ba? Huwag kayong matakot, guys. Huwag kayong manghinayang sa pamasahe nyo sa Facebook para mahanap yung mga taong interesado sa negosyo nyo. Alright? So number 6 tayo Yun siningit ko lang. Number 6 tayo and 7. And after ng number 7 ko, guys, wag muna kayong lalayas kasi merong update from our GM. Kakatapos nila ng meeting nila, boss. Siguro about dun sa sa SM, di ba? Kaya mag-stay kayo. Okay? Number 6 na tayo. 2 na lang to. Ay, may mga na-kick out. Yung mga hindi nagre-respond. Pero konti lang naman sila. Hindi ko nasasabihin kung sino sila. Okay, andito yung sa akin yung list eh. Kaya mag-respond kayo ma-kick out kayo, bahala kayo dyan. Okay, number 6, paano maging efficient and consistent sa pag-promote ng business? Actually, ito simpleng logic lang to pero ang daming nag-fail. 'Di ba? Lahat naman kayo siguro nakakita na kayo ng sari-sari store. No? O naman. Hindi ka Pilipino kung hindi ka nakakita ng sari-sari store. Sabi nung iba, is it mini stop? Is it 7-Eleven? Oo, ganun nga. Ganun yun. Okay? Saka ba kasi nakatira? Here in our place. Wala ka. Basta sari-sari store yun. Basta maraming tinda, sari-sari store na yun. Pag may suka, toyo, mineral water, yun, sari-sari na yun. Okay? Di ba may schedule yung bukas nila? Di ba? Umaga, tignan mo, bukas na. Hanggang gabi, sasara sila. Pagising mo sa umaga, bukas na naman. Pagising mo sa gabi, gabi, sasara sila. Araw-araw ganun. Araw-araw ganun. No? Bakit kaya sila nagbubukas? Naisip niyo ba kung bakit sila magbubukas? Bakit sila nagbubukas? Dennis, bakit sila nagbubukas? Siguro bubukas na maaga para may mga pumasok agad na customer, sir. Oh, di ba? Kahit sabihin na natin late nagbubukas, anong purpose bakit magbubukas? Para may bumili, para may makapasok, para may makakita na may benta sila. Simpleng logic, no? Para masanay tao. Para at least makita nila, uy, bukas na. Pasok ako. Bibili ako, bukas na. Araw-araw. Araw-araw. Bakit? Kasi kung hindi sila magbubukas, wala silang kikitain. Bakit wala silang kikitain? Siyempre, walang bibili. Ba't walang bibili? Kasi hindi sila nagbukas. Paano babuksan ng tindahan? May susi. Sususian mo. Kung may shutter yan, roll up, kung ganon, 'di ba? Bubuksan mo ulit yung yung pintuan. 'Di ba? Ilang minuto? 2, 3? Anong point ko? Dito sa business natin, online tayong lahat. Kailangan mo rin magbukas araw-araw. Pag gising mo, binuksan mo yung mata mo, buksan mo yung cellphone mo, buksan mo na rin yung tindahan mo. Ano bang tindahan mo? Yung business page mo. Kung hindi ka pa nakaka-migrate sa business page o sa Facebook mo, paano mo ipapaalam sa mga tao na nagbubukas ka na, mag-post ka about sa negosyo mo? Make it a habit. Pagbukas ng mata, bukas ang cellphone, bukas ang tindahan mo, dito sa negosyo mo. Paano? Mag-post ka ng poster. Tok-tok, Show My King, JC, maski na related sa negosyo natin. Yun yung ipopost mo. It means binuksan mo na yung tindahan mo on that day. Tingnan mo nga yung Facebook mo ngayon kung meron kang pinost ngayong araw na to. Baka wala. Hindi ka pa pala nagbubukas. Tapos aasa ka, may bibili. Diba?
simple thing. Maraming nagfe-fail. Tinan mo yung mga ang daming post, sila yung kumikita. Yung mga walang post. Ano yung sabi? Work in silence, let your success be the noise. Nasa network marketing tayo, wala kang success kung hindi ka magno-noise. Parang nagtayo ng tindahan, nilagay mo dun sa gubat. Oh, pumaingay. Baka malaman nila may tindahan ako. May bibili? Wala. Ka ba? Hindi pwede sa atin yung gano'n, yung quote na work in silence, let your success be the noise. Wala kang success kung hindi ka mag-iingay dito. Hindi drugs ang ano natin, ang negosyo natin. Kailangan mag-ingay. Di ba? Para maging consistent ka guys, gawin mong habit yan. It takes 21 days to install a habit. 21 days consistent, dapat ginagawa mo yan. Kung makakalimutin ka, paskil mo dun sa pintuan ng kwarto mo bago ka lumabas, uy, mag-pause ka muna. Nakalagay doon, uy, mag-pause ka muna. Para bago ka lumabas ng kwarto, makikita mo, mag-pause ka muna. Lagay mo na sa kisame. Para pag mulat ng mata mo, kunin mo sa cellphone mo, mag-pause ka. Kapag yan, araw-araw na ginawa mo, 21 days, magiging habit mo na yan. Anong habit? Kahit walang nagdidikta sa'yo, basta yun na yung parang kumain. Habit mo nang kumain, kahit naman hindi ka gutom, kumakain ka. Kaya taba-taba mo. Diba? Habit ni. Maghahabit ka na nga lang yung magpapayaman na sa'yo. Ano ko ba? Diba? Subukan mong uminom araw-araw ng alak after 21 days. Kahit ayaw mong uminom, iinom ka pa rin talaga. Bakit? Habit mo ni. Kahit pinipigilan ka ng mga kapamilya mo, habit mo ni. Ganon din dito. Pag naging habit mo pag-post mo about sa business mo, kahit sino pipigil sa'yo, wala na makakapigil sa'yo. Bakit? Habit mo na. Diba? Hindi ako galit, Christina. Nagpapaliwanag lang. Di ba? Ganun yun. Right. Paano ba gawing consistent to? Kailan mo lang kasing alamin kung ano yung reason mo bakit mo ito ginagawa. Bakit ka ba kain ng kain? Siyempre ayaw mo magutom. Di ba? Ang problema lang kung wala ka na makain. O kahit tulang nagla-like, okay lang. Sa business page ka mag-post. Kung gusto mong maparami yung likers mo sa business page mo, bayaran mo si Facebook, siya magpapadami. At yung mga tamang tao ang papakitaan niya ng negosyo mo. Okay? So ganun guys ha. Dapat alamin mo bakit mo ito ginagawa. Okay? Iramay mo lagi sarili mo. Sulat mo bakit mo ba ginagawa mag-post? Bakit ka mag-open ng tindahan mo? Bakit ka magiging consistent? Diba? Ayoko magbanggit ng brand. Diba? Ganun yun guys. Ganun gawin mo. Magsulat ka para meron mo yung sarili mo. Paskil mo kung saan mo lagi nakikita. Uy, mag-post ka. Para yumaman ka. Ang dukha-dukha mo. Di ka na naawa sa sarili mo. Ganun yung ilagay mong reminder. Mag-post ka para makabili ka naman ng sasakyan. Lagi ka na lang nakikisakay. Ganun. Mag-post ka para makabili ka ng sasakyan mo. Lagi ka na lang nagko-commute. O kung wala ka pang sariling bahay, mag-post ka sa business mo para magkabahay ka naman. Di ka na naiyan. Nakikita ka lang. Diba? Sometimes nakakatawa pero sometimes masakit. Kung nasa kalagayan ka na nakikita nga ngayon. Parang nakakatawa lang pero nakakasakit din yun yung minsan. Gawin mo motivation yan. Wala kang sariling sasakyan, ni motor hindi mo mabili. Mag-post ka para magkamotor ka kasi yung pagpo-post mo, yan yung maging sanhi para yumaman ka. Para kahit NMAX pa yan, mabili mo na. Alam niyo ba last time muntik akong bumili ng NMAX? Nisip ko, wala naman ako pang gagamitan. Nakita ko yung presyo kasi sabi nila parang ang mahal-mahal. Yung isang vlogger, pangarap niya daw yun, hindi niya nabili. Nakabili siya ng mas mababang klase. Tinignan ko presyo, 119 lang. Sabi ko parang, makabili nga mamaya. Tapos naisip ko, wag na lang, hindi ko naman gagamitin. Diba? Ganun yun. Dahil lang sa pagpupost ko dati, dahil lang sa pangungulit ko dati ng mga kausap,
nagkaroon ako ng ganitong buhay. Hindi ko nga iindayin yung NMAX na yan kung bibili ako. Hindi. Darating din sa'yo yan, lalong-lalo na ngayon kung walang-wala ka ngayon. Gawin mong reason yan para gawin mo to. Yung iba, sabi nila, attend sana ako ng training, GM, kaso yung utak ko ngayon lumilipad eh. Ang dami kong bayarin, ang dami kong problema, ang dami pagkakagastusan. Hindi ko alam kung saan ako kukuha. Sabi ko, yan yung gawin mong reason kung bakit ka a-attend ng training. Bakit? Kasi dahil sa atin ka ngayon ng training, malalaman mo yung mga sekreto ko na ibubunyag ko kaya hindi na sekreto at yun yung magiging dahilan para after few months, hindi mo na problema yung mga pinoproblema mo ngayon. Diba? Lahat ng ano ba yun? Challenges na na-encounter nyo ngayon, lalong-lalo na about finances, yan yung gawin yung dahilan, guys, para umattend ng maraming trainings, umattend ng maraming business orientation para makabisado yung business na to. Kasi ito yung mga dahilan, ito yung mga bagay na magtatanggal lahat ng problema nyo ngayon. Diba? Wala kang bayad to eh. Pero okay lang kung bayaran niyo ako. Hindi, joke lang. Joke lang. Mas mayaman ako sa inyo. Oo, di ba? Guys, ganun lang. Para maging consistent ka, tignan mo kalagayan mo sa buhay. Mayaman ka na ba? Hindi pa. O bakit ka papakapante? Bakit ka papakapante? Bakit ka pakakampante? Di ba? Sorry, mahina ako sa mga ganyan. Magaling lang akong magpayaman. Di ba? Di ba? Ganun kasimple, guys. Ano yung magtutulak sa iyo para maging consistent kang gawin itong business? Isulat mo kung ano yung mga pinagdadaanan mo ngayon. Dahil kang walang pera, wala kang sasakyan, wala kang sariling bahay, marami kang utang, marami kang bayarin. Sulat mo lahat 'yan. Isulat mo lahat yan. Do yourself a favor. Do yourself a favor. Isulat mo lahat ng challenges mo ngayon. Mostly naman yan, pera eh. Kukunti lang naman yung love life ang challenge dito eh. Yung iba, problema na nga love life, problema pa pera. Unahin mo muna yung pera. Okay? Lahat ng challenges mo ngayon, isulat mo. May utang pa akong 1 million, may babayaran ako next month 20,000, wala akong sasakyan, nakikitira ako, di na ako nahiya. Lahat! Paskill mo kung saan mo lagi nakikita para yan yung maging dahilan para hindi ka magdahi-dahilan na hindi mo gawin itong negosyo na to. Kasi itong negosyo na to ang pupunas lahat ng problema mo na yan. Hindi siya overnight. Kailangan mo maghirap dito. So, umpisa lang. Pero after that, hayahay na buhay mo. Diba? May natututunan ba kayo? Hindi ako galit ha. Papaliwanag lang. May natututunan ba? Yeah, madami. Like it, I love it, I want some more of it. Gusto niyo ba yung mga sinasabi ko? O galit-galit na kayo? Dami, gustong-gusto. I Wala like naman it, kami I magagawa. love it, I want some more of it. Next, last na to. Number 7. Last na. Other tips in network marketing industry. Other tips. Ito iniisip ko kung bibigyan ko ba kayo ng tip na ginagawa ko noon pero hindi applicable ngayon kasi online na tayo. Or sasabihin ko na lang sa inyo yung mga hindi nyo dapat gawin na normally ginagawa ng mga networker. Anong gusto nyo? Sasabihin ko yung mga dapat hindi nyo gawin or yung mga gagawin nyo? Itong si Jenjen na namimihasa na. O isa pa itong si Faith. O isa pa itong si Mary Jane. O isa pa itong si Baray. Si Ludivina, si Lilibet. Both po. Namimihasa itong mga to. Pareho po, GM. O tinan mo, sinigaw pa ni Rio. Hindi na nahiya.
Yung gagawin or yung hindi dapat gawin? Hindi, isa lang. Para may abangan naman kayo sa susunod. Di ba? Yung Twice hindi a month po ako gagawin. magtuturo. Yung hindi gagawin? Dapat Opo. GM. Di, mag-type kayo dyan kung ano yung mas maraming makikita ko, yun yung ano, yun yung sasabihin ko sa inyo, yung gagawin o yung hindi dapat gawin. Yan. Walang bot-bot. Next time yung isa. Alam ko na. Nakikita ko na. Hindi dapat gagawin. Ay, marami, GM. Marami yung hindi dapat gawin. Okay. Hindi dapat gawin. Kung gusto kong mabilis na sagot, ang sasabihin ko lang, hindi nyo dapat gawin, mag-quit. Pero marami pa yung mga hindi nyo dapat gawin. Paglista ka na. Yung gagawin, GM. Sir. Wala, nangibabaw yung hindi gagawin eh. Yung gagawin, next time na yan. Okay, magkikita-kita pa naman tayo next time. Yung mga hindi dapat gawin, ito yung mga hindi nyo dapat gagawin dito habang ginagawa nyo itong negosyo na to, ha? Magsinungaling. Hindi kayo dapat nagsisinungaling. Ano yun? Magkano kinita mo dyan? Magkano na kinita mo dyan? Oo, ako 1 million na ako. Kailan ko sumali? Last month. Wala, scammer ka na. Scammer na tingin ng tao sa'yo. Eh paano yun? Eh wala pa akong kinita. Eh gusto niyang marinig may kinita na ako. Ano sasabihin ko? Hindi sabihin mo hindi ka pa kumita. Bakit? Eh talaga namang hindi ka pa kumita. Di ba? The truth will set you free. Kaya magsisinungaling. Huwag kayong mag-exaggerated. Grabe deliveries ng rider ko ngayon. 200. Sabihin na natin 20 deliveries niya ngayon. Possible? It can be. Pero totoo ba? Alam niyo yung pagsisinungaling dito sa business na to? Pag ginawa mo sa umpisa, magiging attitude mo yan. Magiging habit mo yan. Magsabi lang kayo ng totoo. Para hindi kayo magmukhang scammer. Malaki na ba kinita mo dyan? Tingnan mo yung dashboard mo, i-plus mo lahat ng kinita mo doon, yun ang sabihin mo. O, pwedeng hindi ka magsabi ng amount. O, sabi nung kumpare mo, Ninyo. Sabi niya, Ninyo, ay ilang months ka na dito, Ninyo? Ikaw, oo. Stone cold. O, ilang months ka na? Hindi ka namin narinig. Wala, hindi namin marinig. 2 months. 2 weeks. 2 weeks. May kinita ka na? Wala pa, Jim. Wala pa. Okay. Kasi wala ka pa napapasali kaya wala ka pang kinita. Alam niyo yung ginagawa nung iba? Wala pa silang napapasali pero may kinita na sila. Anong ginawa nila? Nag-rehead. Nagdagdag ng account. Dahil nagdagdag sila ng account, may kinita sila. Oo, may kinita sila. Ngayon, pag may nagtanong, parang si Janet, nagdagdag ng account kaya may kinita. May kinita ka na, Janet? Oo, meron. Magkano? 4-5. May napasali ka na? Oo. Sarili ko. Pero hindi niya na kailangan sabihin na sarili niya kasi hindi naman tinatanong ng tao kung sino napasali niya. Nagsinungaling ka? Hindi. Eva, sabi ni kaibigan ni Eva sa kanya. Eva, kumita ka na ba dyan? Oo. Magkano? Less than 100,000. Ang kinita niya lang, 4-5. Ang sinabi niya, less than 100,000. Nagsinungaling siya, hindi.
Nagsinungaling po, JM. O sige, sagot kayo sa chat group, sa chat box. Hindi po. Kumita si Ma'am Eva ng 4.5. May nagtanong sa kanya magkano kinita niya. Ang sabi niya less than 100,000. Nagsinungaling siya o hindi? Nag-lie. Nag-exaggerate. Mali yun, sir. Ang totoo, 4.5 kinita niya. Ang sinabi niya, less than 100,000. Ang 4.5 ba more than 100,000? Hindi. Oh, anong pagsisinungaling dun? Gets nyo? Hindi. 4.5 is less than 100,000 and that is true. Okay. Diba? So if you want to raise up your income sa tingin or pag-iisip ng ibang tao, huwag ka magsinungaling. I-tricks mo lang. Huwag mo sabihin, oo, lagpas 1 million na. Lagpas 100,000 na. 4.5 lang naman. Di sabihin mo, less than 100,000. Iniisip niya mga 90,000, 80,000. Pero hindi ka nagsinungaling. May natututunan. Why not say less than 10,000? Para iangat mo nga yung kaisipan niya. Nakakalito, Dennis, no? Pero ang importante doon, it's true pa rin yun. Hindi siya false. True pa rin siya. Yes, sir. Medyo nalito ako dun. Ngayon naisip ko na nakakuha ko ng technique. O, di ba? Basta wag lang kayo magsinungaling. Kasi pag sinabi niyong more than 100,000, nalaman niya, 4.5 pa lang pala, you're a liar. You are a liar. Gaganunin kayo. Less than 1 million? Depende sa kausap mo. Bakit mo kailangan kasing taasan na pero less down? Depende kasi sa kausap mo. Kung gusto niyang marinig is 100,000, o di sabi mo less than 100,000. Kung medyo mababa lang yung niya, standard niya, or yung sa tingin mo is kayang tanggapin ng utak niya, o di less than 50,000. Less than 20,000. Diba? If you're asking me magkano na kinita ko dito, I can say less than 10 million. Bahala ka na mag-isip kung magkano, basta hindi lagpas ng 10 million. Diba? Are you learning, guys? Yung mga hindi nyo dapat gawin. Huwag kayong magsinungaling. Huwag kayong mangangako ng langit at lupa. Ano ang langit at lupa? Left and right, spill over. Pag nangako ka ng langit at lupa, ang punta mo, impyerno. Hindi ka titigilan ng downline mo hanggat hindi mo dinibigyan ng langit at lupa. Di ba? Uy, sali ako dyan, pero bigyan mo ako spillover, bigyan mo ako downline. Hindi ako sasali sa'yo pag wala akong binigyan na downline. Kung lang sumali, pabigat ka pa sa akin. Eh. Di ba? Sabi mo, huwag ka lang sumali. Pabigat ka pa sa akin. Eh. Ano ka? Sinuswerte, bibigyan kita langit at lupa. Di mapupunta ako sa impyerno. Di ba? Ganun. Ang sinasabi ko lang, hindi ako mangangakong bibigyan kita. Pero marami na akong nabigyan. Totoo naman eh. Di ba? Ganun lang yun. Kaway-kaway sa nabigyan. Oo, di ba? Sa'yo, ambon lang yun sa'yo. Hindi, wisik nga lang yung sa'yo. Yung iba dyan, inulan eh. Kaway-kaway sa mga inulan. O, yung iba nga, binaha eh. Nang spillover eh. Kasi hindi natin masabi. Basta sabihin mong, hindi ako nangangako mabibigyan kita, pero marami na ako nabigyan. Oo, marami na akong binaha. Di ba? Oy, yung mga binaha ko dyan, baka naman, kahit mga magkaway lang kayo dyan, para may patunay naman na totoong may binaha. Di ba? Puti na lang, kumaway ako. Oh, may nagte-thank you na.
Huwag mangako ng langit at lupa, huwag magsinungaling. At syempre, huwag kang mag-quit. Pag nag-quit ka, game over na. 'Di ba? Ang hindi nyo dapat gawin dito guys, manira ng kapwa nyo. Babalik sa inyo yan. Kaya maninira ng kapwa nyo dito. Anong paninira ba dyan? Anong example ng paninira? Chismis. Kasi, uso talaga ang rekrutan. Kung ang isang tao galit sa isang tao, magre-recruit yan, taong magagalit din sa kanya. Pag may nang recruit sa inyo ng ganun, ibahin yung usapan o kaya itigil nyo ang usapan bago kayo ma-brainwash. Okay? Kasi yung rekrutan na yun walang bayad. Sa tingin mo. Alam mo ba, pag na-recruit ka ng taong galit siya sa isang tao, re-recruitin ka niya para magalit ka rin doon sa isang tao. For example, may galit sa akin. Hindi niya nagugustuhan yung mga sinasabi ko. Kasi natatamaan siya sa lahat ng sinasabi ko. Magalit ngayon sa akin. Re-recruitin ka niya ngayon. Janet, Eva, Fe. Ninyo, re-recruitin niya kayo. Oo, hindi kayo magbabayad sa kanya. Walang franchise fee. Walang franchise fee. Pero alam nyo kung anong fee nun? Time nyo. Yung oras nyo na sana nagpapayamang kayo, nagugol nyo na dun sa pag-hate sa akin. Kasi nirecruit kayo. Yun yung fee nyo dun. Yun yung franchise fee nyo dun. Imbes nakikita na kayo, wala na. Bakit? Busy na kayo. Pinagchichismisan nyo na ako. Example lang Ganun yun. Yun yung hindi nare-realize ng iba. Busy na sila sa kakachismis dun sa isang tao. Dami nang sinasabi. Nagre-recruit na rin sila ng iba pa. Ayun, lahat sila hindi na kumikita. Bakit? Busy na sila pinag-uusapan yung isang tao. Di ba? Yun yung wag nyong gagawin. Okay. Ito pa. Medyo sensitive tong susunod na sasabihin ko. Kung magagalit sa akin. Although last na to. Ready na rin si GM. Last na to. Wag kang maghahanap ng dahilan para hindi mo gawin to. Ano ba yung mga pwede mong dahilan? Ikaw nakakaalam niyan. Ikaw nakakaalam niyan. Kung ano man yung dahilan nung ilan ba sila lahat na na-kick out? Yun, yung mga na-kick out na yun, abot ata ng 20 o 18 na na-kick out. Kung ano yung dahilan nila, kung bakit sila nag-kick out dito, huwag mong gagawin yun. Kasi the moment na naghanap ka ng dahilan dito, magiging habit mo yan. Okay? So ano man yung rason ng iba na wala sila dito, huwag mong gagayahin yun. Pag naugalian mo yan, bye-bye pangarap, makakita ka ulit ng ibang opportunity. After few years, magsisimula ka naman ulit. Gawin na naman gagawin mo, magsisimula ka naman ulit. Ikaw ay tamang buto na nakatanim sa tamang lupa dito sa negosyo na to, dito sa kumpanyang ito. Kasi mamaya, after few minutes, malalaman nyo kung ano na naman yung bagong innovation ng ating mga company owners, ng ating mga boss. Malalaman nyo, sasabihin ni GM Tut sa ating lahat. Kaya napakaswerte natin, huwag nating sayangin yung opportunity na meron tayo ngayon. Okay? Kasi nagsisimula pa lang tayo. Darating yung time. Tingin ka sa baba, tsinelas mo, pangalan niya JC. Tingala ka sa ceiling fan mo, pangalan niyan JC. Doorknob mo, JC. Kotse mo, JC. We don't know. Diba? So with that, maraming salamat. I hope marami kayo natutunan. Yan, palakpakan niyo sarili niyo. Thank you everyone. Thank you.
Thank you so much po. Maraming salamat. Thank you po. The best ka talaga. Pati naka-join ako dito. Mind setting, Thank you game po. changer. Grabe. Alam nyo guys, talagang pinaghandaan ko yung training natin. Sinulat ko pa nga eh. Dito oh. Ang liit. Ang cute. Yan na oh. Yan na oh. Thank you po. Thank you po. I-outline niya. Ay, Kuya Barait, i-introduce mo na si, si GM GM Tots. Albert. Thank you. Welcome sa